dear beloved, Boss Mike Cervera. So, eto hong si Maharlika, mga kababayan, pinagtatabuyan na rin ho. Oo. Para mapalaya ang Pangulong Duterte. Mm. Si Santi na yan si Kaufman, mga Mm. pamilyang Duterte. Abogado Mm. naman si Inday, yung mga advisor niya. Meron bang ganyan? Mm. Abogado? Kailangan imbitahin sa libangag para mapalaya si Pangulong Duterte. Eh po, Kita nyo, mga kababayan ko. So, wala na ho itong dalawa na ito. Sinuka na ho ni Digong. Wala na. Carjack na. Nakakahiya. Oo. Mabalitaan ba naman ni Digong na wala ng kredibilidad dito? Unang-una, mga kababayan, merong mga nagkalat na sex video daw. Ikalawa naman, mga kababayan, pinatay daw yung asawa niya sa pamamagitan ng pagpapainom ng alin? Coolant, mga kababayan. Yung coolant po, mga kababayan, sa sasakyan lang ho, ginagamit yan. Eto ho, mga kababayan, yung coolant ginamit sa asawa niya na hindi niya na masakyan. Di ba? Grabe, mga kababayan, ano? Hindi, kawawa lang ho sila. Ako mga kababayan ko kawawa lang ho sila. Sila Maharlika, oo, at saka si Roque. Kita nyo naman sila, mga kababayan ko. Oh, di ba? Oh, halos na makipagpatayan na yung mga yan eh. Itinaya na nila yung pagkatao, buhay, lahat-lahat, mga kababayan. Itinaya pati pato. Tapos ganun lang, pagtatabuyan lang ho sila. Di po ba? Di ba, Eric Santos? Oo. Matapos gawin yon, itinaya pati pato para kay Digong. Dahil umaasa kasi sila, mga kababayan, na maaagaw nila ang kapangyarihan sa Malacanang. Umaasa sila na maipapalit nila sino? Si Buday kay Pangulong Bongbong. Ayun, ang tinamo, mga kababayan ko. Nga. Walay. Di ba ba? Tapos na ho ito. Wala na. At tingin ko, mga kababayan, sa susunod na mga araw, tingin ko babaliktad na rin yan. O kaya hindi babaliktad, magpipiling gitna, parang si Libayan. Di ba? Magpipiling gitna po ba? Na parang si Libayan, ganun na lang ang aatakihin yan. Pwede niya nang atakihin ng Duterte, pwede niya nang atakihin ng Marcos kasi nasa gitna na. Wala na. Tapos na ang karera. Kapag inatake niya mga Duterte, di ba? Karamihan naman ng mga taga-suporta nito, mga DDS So tapos ang karir nila, mga kababayan. Simot ba? Di ba? Simot, mga kababayan. Malamang. Oo. Eto sa aking nakikinikinita, itong grupo ni Maharlika, baka ito sumama na lang sa grupo ni Libayan. Oo! Syempre gustong-gusto ni Libayan yan. Di ba? Gusto ni Libayan niya, mahakot yung subscriber niya. Tapos kapag nahakot na ni Libayan yung subscriber niya, nako, yari ka na, Maharlika. Sigurado, isusuka na nila. Babanatan ka na rin tulad ng ginawa nila kay Atty. Claire Castro. Di ba? Matapos kasakasama, kakampi sa laban-laban, noong naiwan sila. Oo, naiwan sila. At si Atty. Claire, ayun, lumipad ng ketayog-tayog. Hindi na nila nakita. Naging spokesperson na pala. Diba? Kumanta na lang kayo. Pakantay mo. Oy, Nog-Nog, nandiyan ka pa ba? Pakantay mo si Libayan. Ako ay may Atty. Claire. Biglang nawala.
lumipad ng mataas. Hindi ko na nakita. Pagising ko ng umaga, biglang naging Yusek na pala. Bakit siya nauna? Nakakainggit talaga. Di ba? Oo. Bakit siya nauna? Nakakainggit talaga. Di ba, no? Diyos ko, libayan. Iwasan mo ang inggit. Ang kay attorney ibig mong makamit. Dapat nga, ikay matuwa. Siya na pala ni Attorney Claire. Ibig kong ipabatid na lahat tayo dapat hindi inggitero. Lang niya, mga kababayan. Inggit na inggit kasi. Ewan ko ba? Oo. Oh, may galit. Oh, tanungin nyo sa kanya. Kung alin sa dalawa. Inggit ba yan o galit? Oh, tanungin nyo. Oh, bakit ganun, ano? Mga kababayan. So, eto na. Puntan na natin to, mga kababayan ko, ha? Grabe ito. O, iiyak na naman, o. Paano na ito? O, libayan. Malamang ikaw na naman ang unang iiyak dito. Ha? Eto na. O, wag mo nang asahan si Roque at si Maharlika. Tingin ko, hihinto na sila. Pagtabuyan ba naman ni Digong? Di ba? Ipagtabuyan pa naman ni Digong, di tapos ka na. Ito na. At performance rate. Ako, mga kababayan ko, masakit po ito. Sa dibdib, sa puso, sa ngalangala, sa utak, sa tenga, sa batok, at bumbunan ni Roque. Ito na, mga kababayan, ha? Pakinggan yung maigi ito. Ito ho ay hindi pa ho kasama, hindi pa ho sakop ang SONA, mga kababayan, ha? Eto na, mga kababayan ko. Ay, libayan, makinig ka maigi. Pakinggan mong maigi to. Hindi kayo magtatagumpay sa mga pangarap nyo na pabagsakin si Pangulo hanggat nandito kami na nagtatanggol dito. Tandaan mo. Ha? Marami ka pang kakaining palay. Oo. Hindi bigas kasi ayaw nyo naman ng 20 pesos, di ba? Hayaan mo na yung sikmura mo gumiling para maging bigas. Oo, sa loob ng tiyan mo. Di ba, no? Ayaw nila ng 20 pesos na bigas. Edi gilingin nyo yung palay sa tiyan nyo. Ito na. Pakinggan mo ito. Masakit to, masakit. Tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 2025 tugon ng masa survey ng Okta Research. Nako, Okta. Credible ito, mga kababayan. Okta ito, ha? Ito na lang ho ang natitirang credible na survey company, mga kababayan, ha? Naku, Diyos ko, tumaas ang rating. Kapag ka mababa ang rating, trust rating ni Pangulo, yung mga DDS dumadayo. At kino-comment dito, wala na bagsak na rating ni Bangag. Mga ganon, ano? Paano ngayon to? Tumaas ang rating ni Pangulo. Paano? Comment nyo nga rito. Tapos bumaba ang rating ni Buday nyo. Si Buday, bagsak na! Naku, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi. Eto na. Tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 2025 tugon ng masa survey ng Okta Research ngayong ikalawang quarter ng taon. Sa survey ng Okta Research, nasa 64% ang trust rating ni Pangulong Marcos na mas... Nako, mga kababayan, 64%? Napakataas! Ganon, mga kababayan. Wala na si Buday, mga kababayan. Hindi na makakahabol yan. Oo. Siyempre, maglalabas din sila ng sarili nilang survey. Yung pag-aari ni Jack Ma. At yung pag-aari ng matabang malaki ang mata.
Di ba? O, syempre mga kababayan, mga kakampi nila, kaya maglalabas din sila ng kunya-kunyarian, nag-survey sila. So ano pang aasahan nyo? Kung ang pag-aari nung isang survey company ay yung kamukha ni Jack Ma. At kung yung isa naman, survey company ay ang nagmamay-ari yung mataba na malaki ang mata. Wala na. Di ba? Wala na yun. Alam nyo na, lutong-luto yun. Pero dito sa Okta, dito kayo magtiwala. Kasi eto, consistent talaga. At talaga namang mga kababayan, wala. Oh. Eto, asok, 64%. Okta Research, nasa 64% ang trust rating ni Pangulong Marcos na mas mataas ng 4 na puntos kumpara sa 60% na rating noong April 2025. Ako, nung April 25, mga kababayan, 2025, abay, nasa 60 na. Ngayon po mga kababayan, tumaas pa. Naging 64 po mga kababayan. Pataas ho ng pataas. Oh. Habang nasa 62% naman ang performance rating ng Pangulo na tumaas ang 3 puntos mula sa 59% noong Abril. Nako. Bumaba naman ang trust ratings ni Vice President Duterte sa 54% mula sa Nako, baba na. Wala na. Baba na mga kababayan. Wala na. Papunta na ho yan sa negatibo. Ang bilang na lang mga kababayan, alam nyo? Oh, baka maging negative 10. Bakit 10? Pag pinatabi nyo si Panelo at si Roque, ang basa 10. Oo, di ba? Oh, TPL, oh, shout out. Oh. Hoy, paki-ano naman, subscribe nyo si TPL ha, si Maureen. Kasama natin yan sa Levelers, oh. Paano na ito, TPL, oh? Paano na? Oh, walay na, bagsak na ang rating niya. Siyempre, asahan mo, susunod na dyan na yung survey company na pag-aari ng kamukha ni Jack Ma. At yung pagmamay-ari ng mataba na malaki ang mata. Siyempre, di ba? Oh, tuloy. sa dating 58% nitong Abril. Wala na. Bumagsak na mga kababayan. Negative na. Habang bumaba rin sa 50% ang performance rating ng Vice Presidente mula sa 56% nitong Abril. Naku, pababa na, pababa. Yari! Pikwa! Yari! Ano na ngayon mga kababayan? May iyayabang pa ba yung mga DDS na yan? Paano kayo ngayon? Paano kayo ngayon? Iyayabang nyo na naman na bagsak ang rating ni Pangulo? Di ba, Elena Capistrano? Wala pa ako sa survey rating. Aliw pa ako sa away nila Kapman at Roque. Wala na. Mag-away-away sila, mga lintikan sila. Ito na. Isinagawa ang face-to-face interviews mula July 12 hanggang 17 ng taong kasalukuyan sa Alaka, mga kababayan. Netong July lang. Oo, hindi pa naaabot yung SONA. Kung kasama yung SONA ngayon, ang ganda ng feedback sa mga Pilipino, abay, mga kababayan, baka ho maging 85 yan. Tapos si Buday, mga kababayan, baka negative 8 na lang. Di ba, no? Kita nyo, yung survey na yon ginawa lang netong July. Oo. Hindi po umabot sa SONA ni Pangulo. Nung pagkatapos ng SONA ni Pangulo, nakita nyo naman, maraming mga Pilipino ang tumibay at lumakas ang kumpiyansa, tiwala kay Pangulo. Kay Buday nyo, na pakinabangan nyo? Bukod sa travel, bukod sa gala-gala, bukod sa panira-panira, anong naitulong sa bansa? Meron ba? Meron bang naitulong sa bansa yan?
Wale. 1,200 respondent na edad 18 pataas sa buong bansa at may plus-minus 3% margin of error at 95% confidence level. Ginawa ang survey bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, bago nagsimula ang masamang panahon at pagkatapos magsara ang Senado bilang impeachment court. Oh, kita nyo? Pangit-pangit pa yan nun, mga kababayan. Alam nyo, marami ho talaga ang mga tiwala kay Pangulo. Lubha lang talaga, merong mga nagpukutsabaan na mga tao para sirain si Pangulo. Hindi nyo ba nakikita, mga kababayan ko? Unang-una na lang. Unang-una sa lahat. Ba't sila galit? Ba't sila galit? Ano bang ginagawa ni Pangulo sa inyo? Di ba? Kaya ang tanong namin, unang-una sa lahat, ba't sila galit? Ba't kayo galit? Di ba? Mga kababayan, ano? Oo. Kaya ang kanilang mga propaganda, kahit paulit-ulit, inuulit pa. Daig pa yung ininit ng 3 araw, tapos ang ginawa, sinigang pa. Saan kayo nakakita ng pagre-recycle ng kanilang mga propaganda? Sa kanila lang, di ba? Biruin ninyo, mga kababayan ko, naka-3 init na sila. Aba, sa ika-4 na araw, sinigang pa. Saan kayo nakakita nun? Bakit sinigang? Para hindi mapansin na panis. Napanis na yung propaganda, kaya sinigang nila. Para kapag hinigop ng mga tanga, sasabihin nila, sinigang nga kasi maasim pa. Hindi nila alam, panis na kaya maasim na. Mga kababayan, Pero ninyo, ganon yung propaganda nila. Ganon. Putik na, yung mga tanga naman, ganon. Alam nyo medyo yung aking paliwanag hindi mauunawaan ng mahihina. Oo, ewan ko lang kay Libayan kung unawa niya yan. Diba? Ang ganda ng paliwanag ko. Kuhang-kuha nyo. Diba? Ganun ho ang ginagawa nila. Oo, sa simpleng paliwanag. Hinambing ko na sa luto na 3 init, di ba? Tapos ang ginawa sa 3 init na ulam, abay sinigang pa. Bakit? Kailangan sigangin para kapag pinahigop sa mga DDS, yung propaganda na yan, sinigang nga kasi maasim. Di ba? Ang problema yung sinigang, tatanggalin lang yung sabaw. Baka paksiwin pa nila. Kapag naluluma na. Grabe. Ganon mag-recycle ng propaganda ang mga DDS. Ang kampo ni Duterte. Ganon sila mag-recycle. Our beloved Boss Mike Cervera.